I interviewed Senate President Soto. And I asked him, I said, with all the things that you said against the Supreme Court ruling, the people are now saying, SP, that you are biased. So, mahirap po yan na kayo pa rin ang presiding dyan and people do not trust that you'll be fair. Ang sinabi niya, ito ang sinagot niya talaga, kung ako lang, if it were up to me, masyado na itong it takes too much of our time, this impeachment. 2 taon na lang. Pero kung pupunta yan sa Senado, ay gagawin ko ang tungkulin ko. So, sinasabi ng Senate President, gagawin niya ang tungkulin niya, iakyat niyo na ang articles of impeachment para naman may fairness ang Vice President ay merong opportunity naman to defend herself. Opo. Well, I just need to state this for the record, no, because again, we're really on the the legal side lang. We do not dwell into the political, but we have always given the benefit of the doubt to the Senate President, to the Senate as that will be sitting as senator judges. We also are giving of the benefit of the doubt even to the Committee of Justice members. That's why itong ginawa naming objection dito sa ginagawa nilang mini trial, ito ay ibinigay muna namin sa kanila, inilahad namin sa kanila. We were trying to explain our side. Now, if that offended some of our lawmakers, we really regret that because it's not our intention to offend anyone. It is our duty as lawyers of the Vice President to protect her rights and her interest. And if we see that there are infirmities in the process, it's also our duty to bring these matters up and tell them that we have objections, serious objections, fundamental objections to the conduct of a so-called mini trial within the House. No? Now, sabi nyo nga, kung okay sa amin iakyat, definitely. We have been ready since last year. During the first round of impeachments, despite filing that petition with the Supreme Court, as we all know, it's always 50-50, diba? So, we were ready to go into a full-blown trial. Oh, but now, in the Senate, hindi na sila advantage kasi they need 2/3 or 16 votes. They need 16 votes. JV Ejercito, Senator Ejercito told me that sinabi niya na he is not in favor of that. Daming problema, lalo na ngayon, may gera. So, yung 15 nila sa majority, nabawasan na sila ng isa, so 14. Ang sinasabi naman ng iba dyan, paano po yan pag si Senator Bato ay hindi po boboto? Abay, kahit hindi siya bumoto, kailangan pa rin nila ng 16 votes. Yes, you that's see, correct. That's correct. mga kababayan, bakit para ano pa ito? Para ano pa ito na ginagawa nila, na alam naman nila doon pag-akyat, matatalo rin sila. Bakit? Dahil gusto nila masira ang reputasyon ni Vice President Sara Duterte. Post ni Attorney Rowena Guanzon, isinare niya yung mensahe ni Martin Romualdez tungkol sa araw ng pagkabuhay. Ang post ni Romualdez ganito, parating na ang liwanag. Kasi bukas, araw ng pagkabuhay. Kasi ngayon daw, Sabado Gloria, puros kadiliman dahil nakalibing ang Panginoong Hesus. Kaya lang sabi ni Romualdez, magpakatatag tayo sa pananampalataya at maniwala sa pangako ng muling pagkabuhay. Kaya nabanggit niya ng parating na ang liwanag. Anong reaksyon ni Atty. Guanzon? Sabi niya, yes! Malapit ka na makulong, Barabas. Tinawag niyang Barabas. Okay. So, 5,900 ang nag-react, 4,700 ang tumatawa, 130 ang galit, 195 ang nag-like. Comments. Barabas. Dali Diba may dalawang kriminal sa tabi? Dimas and Barabas ba yun? Kaya lang sa Bible, walang pangalan. Yung dalawang kriminal na naipako sa Panginoon. I don't know kung paano nag-come up ng pangalan na Dimas and Barabas. Christine Joy, amen to that, attorney. Mark Leo, sarap magmura.
Dairan Dilizo, liwanag ang harapan. Von Rumble, parating na ang buhaya. RJ Izon, oh, liwanag sa duling, este dilim. Magtatago na yan. Romel Gamutin, tama dahil malapit ng 2028, parating na ang liwanag sa kulungan. Oh, mayroong naunang post ni Atty. Guanzon, sabi niya, Bongbong and Martin, get ready. Pag nanalo ako sa 2028, sisiguraduhin ko kayo, makukulong kayo. Ang tapang, ano? At nakakatuwa naman dahil kabago-bago pumasok si Atty. Guanzon, mga 2 weeks pa lang nung mag-announce siya na kakandidato sa pagkasenado. Wow! Yung unang survey, ano yon? Kalimutan ko na. Basta unang survey. Pasok siya kaagad sa Magic 12. Talagang malakas si Atty. Guanzon. Ako, ikakampanya ko ito. Sa mga lahat ng kakilala ko, ikakampanya ko. Ito ang malaking maitutulong. Kasi si Atty. Guanzon, dilawan ka man yan o ano, wala nang kulay-kulay sa kanya. Ang kanya is kung sino ang nakakatulong sa bansa, kung anong maganda para sa mamamayang Pilipino, yun ang ginagawa niya. May nagtanong sa kanya, paano kung kakandidato si Leni Robredo, presidente sa 2028, sinong susuportahan mo? Sabi niya, dilawan ako. Kaya lang, I have committed my support to VP Sara. Late na yan si Robredo. Ayos. So, talagang nakita niya ang kaibahan ng mga Duterte. Kasi nung una, di ba, anti-Duterte siya. At sabi niya na sa pakikipag-usap daw niya sa mga ordinaryong mamamayan, nakita niya kung gaano kamahal ng mga tao sa laylayan si Tatay Digong. Tapos nakita rin niya kay VP Sara yung strong leadership. Kaya ang pag nanalo si VP Sara, naniniwala si Atty. Guanzon na hindi patatawarin ni VP Sara ang mga nagnakaw sa kaban ng taong bayan. Kaya yan na nga, she decided to run. I hope na matatakbo si Senator Atty. Guanzon na independent. Huwag lang siyang sasama sa partido ni VP Sara. Bakit independent? Mas maganda. Kasi kung independent siya, pwede pa siyang makakuha ng boto sa mga dilawan, kakampi. Maraming mga matitinong dilawan na kung sino yung mga matitinong botohan nila. Kasi tayong mga DDS, talagang 100% sa mga DDS boboto kay Atty. Guanzon. So, sana ma-maintain niya yung good start niya. Tuwan-tuwa siya. Sinare niya yung resulta ng, oh my God, sabi niya. Kasi nasa top 34% ang kanyang rating kagad. Tinalo niya tinalo niya mga aliado ni Marcos Jr. Wala, kulilat sina Martin Romualdez, sina Abalos, Claire Castro. Kulilat sila. Ang nasa Magic 12 lang na kakampi ni Marcos Jr. ay si dating Senator, DepEd Secretary Angara. Siya lang ang pumasok sa Magic 12. Ang number 1, si Baste Duterte, sino ito? Rapi Tulfo, and may isa pa. Na number 1, Robin Padilla ba? Hindi, basta pasok sa Magic 12 si Robin Padilla, but hindi siya
Number one. Kaya, konting panahon na lang, mga kaibigan. Sa ngayon, wala na tayong pag-asa na yung testimony ng Brave 18 Marines ay iimbestigahan. Wala na yan. Kaya sige lang, may 2028 pa naman. Nabanggit na yan ni Attorney Baligod noong una. Hintayin namin ang 2028 kung hindi nila imbestigahan ngayon. Kaya humanda kayo. Yung mga nakatanggap ng maleta, hindi kayo patatawarin ni VP Sara, President Sara at Senator to be Rowena Guanzon.